po natin ang mga kapatid. Good morning. God bless you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa isang pa mabiyayang araw na pinagkaloob sa atin upang bigyan pa ng parangal, pagpupuri, pagsamba ang Panginoon. Kanina sumamba tayo sa pamamagitan ng awit. Ngayon naman po sasamba tayo sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Pero bago po tayo magsimula talaga sa ating pong pag-aaral ay meron pong gusto munang magpasalamat sa ating Diyos at itaas ang pangalan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang ginawa sa bawat buhay po natin. Dahil ang Panginoon po hindi nagkukulang. Lagi po siyang nariyan at lagi po siyang tumutugon sa ating mga panalangin. Kaya tinatawagan ko po si Ate Merly. Hindi ko na hinintay yung volunteer, di ba? Sige, tawagin ko na si Ate Merly para po siya ay magbigay ng kanyang pasasalamat sa Panginoon. Amen. Dito po sa harap. Purihin po ang Panginoon sa kabutihan ng aking buhay. Medyo na ninenervyos po at nahihiya kasi matagal na rin pong hindi nakatayo sa harapan ng Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa kagalingan na ipinagkaloob niya sa aking buhay. Kasi po nung August 8 po, dahil po sa isang linggong masakit ang aking likod, na nag-decide po akong magpa-check up. Nilaboratory po nila ako at nakita po nila yung ini ko na maraming dugo, maraming amount ng dugo. Ang normal po ay 0 to 2, pero ang nakita po nila sa ini ko ay 16 to 20. At sabi po ng doktor, tinanong po niya, kung may history po kami ng kidney. Sabi ko po, meron po yung ate ko. At saka yung tatay ko po. Kaya po sabi po ng doktor, pagkatapos po ng pag-inom po ng gamot, yung antibiotic na nireseta niya, kung wala pa pong pagbabago, i-refer po niya ako sa specialista ng kidney. Ngunit salamat sa Diyos dahil hindi niya hinayaan na mapunta ako sa specialista ng kidney. Dahil po, last Friday po, umalik po ako nagpa-laboratory. Salamat sa Diyos po rin ng Panginoon dahil naging normal na po ang aking. Paglabas ko po sa SSMC, nakita ko po yung resulta. Sabi ko, Lord, salamat. Sabi ko, tuwang-tuwa po ako. Nasa labas po ako, nagsasalita, nagpapasalamat. Wala akong pakialam kung ano ang sasabihin ng mga taong nakakakita sa akin. Basta ang nasa isip ko, ako'y nagpapasalamat dahil pinagaling ako ng Panginoon. Yun lang po. At bilang pasasalamat ko po sa Panginoon, ako pa'y maghahandog ng isang awit. Hindi na po. Bali, pasensyahan nyo na po yung boses ko. Ang mensahe na lang po ang pakinggan. Pwede mo balong yan. Okay na. Yan. Ang pamagat po ng kanta ko ay Calm of My Storm. When I'm down, I'm feeling so empty. When my eyes are full of tears because of pain. When I'm helpless, broken into pieces. Yet I know you are always there for me. Though there are times I suffered from heartache, and my soul pierced with
my Lord, my King. You are the calm of my storm. You are my hiding place. I trust in your unfailing. You are the refuge of my soul. You are my shelter and my shield. I give you my hidden things that I can take. I hold on, your loving kind. For the end is broken. Water here I am, searching alone. Alone, I will dwell in your promises. You are the calm of my storm. You are my hiding place. I trust in your unfailing. You are the refuge of my soul. You are my shelter and my shield. I give you my peace. Things that I can. You are the calm of my storm. You are my hiding place. I trust in your unfailing. You are the refuge of my soul. You are my shelter and my shield. I give you my freedom. The things that I can pay. Amen. Kaya pala sumusulat ka kanina, te. Gawa mo lang yan. Ha? Kung meron gawa mo. Hindi nga, gawa mo kung merong pinanggalingan. May pinanggalingan. Amen. Sayang, bakit sana si RC. Next time, bakit mo si RC. Amen. Meron pa ba? Meron pa. Ayun. Si Auntie She. Auntie She, dito. Representative ka. Kailangan may kanta din. Ayun, gusto ko lang pong itaas ang pangalan ng Panginoon at nagpapasalamat ako sa Kanya dahil sa kabutihan po niya talaga sa amin. Alam ko, marami kami pagkukulang sa Kanya at hindi namin deserve yung ginawa niya sa amin. Pero sabi ko nga, sobrang thank you kasi kahit na ganito katigas yung ulo namin, hindi kami pinabayaan ni Lord. Nung time na sinakitan siya ng tiyan, nakala namin ordinaryong sakit lang ng tiyan yun, hinilot-hilot lang namin. Tapos pag July 31 ng gabi, 30 pala ng gabi, dinala namin siya sa pinagtipunan. Dahil masakit na yung tagiliran niya. Hindi na kami binigyan ng pain reliever. Ni-refer na lang kami sa hospital. Kailangan daw sa may malalaking hospital yung pwedeng mag-o-opera kasi suspected acute appendicitis na yung nararamdaman niya. Then kinapasan, Thursday, sa 13 kami tumakbo. Kaya lang pagdating doon, inano kami, hindi kami tinanggap kasi daw puno na. Ayun na, ang tinuro sa amin sa may Bacoor. Kaya from 13 to Bacoor, talagang minutor namin yun. Kahit na sumasakit na yung tagiliran niya na iniinda na niya yung tablo. Tiisin lang niya kasi kada na ako sumasakit. Awa ng Diyos, nakarating pa rin kami ng okay sa Bacoor. Kaya pagdating doon, matagal yung process nila. Matagal ng doktor, nilalagnat na siya. Talagang init-init na ng pakiramdam niya. Gusto na namin umuwi. Kaya sabi ko nga, nandun na kami. Kaya nag-taste na rin lang kami, mag-taste pa rin kami kahit na ilang sandali. Eh, nung paggabi na, doon na siya natignan ng surgeon. 80% ng mga yung kanyang appendix. Kung baga sa pupunti na lang daw, pwede nang pumutok. Kaya
naghintay na lang din kami hanggang sa na-admit siya. Pero doon parang nagchat na ako, nagpipray ako. Kumari sana huwag ma-admit kasi naisip ko, parang yung hospital na pinuntahan namin, parang hindi siya public. Although sinasabi nila public, pero maganda kasi ito, maganda, malaki. Pero sabi naman ng iba doon, wala doon binabayaran. Kaya sabi ko, Lord, sakali man sa'yo kami umaasa kasi alam mo yung sitwasyon ng buhay namin, wala kami inaasahan. Hindi, yun lang. Inisip ko rin yung pinagkakakitaan namin pag humito kami manahe, wala talaga kaming kakainin. Na-chat ko rin yung kay Ate Ersi nung gabi kasi sabi ko, paano kaya ito kapag naoperahan siya, hindi ko alam pa paano kami. Kasi tandem talaga kaming dalawa. Kumbaga sa ano yung nagagawa namin, pag dalawa yung nagtatrabaho, nasusuportahan yung pangangailangan. Pero pag ako na lang magtatrabaho, paano na yung mga bata. Pero salamat sa Lord kasi doon pa lang sa hospital, nung i-discharge na siya, wala kaming babayaran. Sabi nung natuwa pa, sabi, wala ko kayo maintindihin kasi na-cover po lahat ng PhilHealth. Oo, sabi ko, PhilHealth yung may pero si Lord pa rin, alam ko si Lord yung kumilos doon para ma-cover yun. Ngayon, sabi ko, problema na lang namin. Pag umuwi kami, yung mga gamot, pero sabi ko nga, salamat sa Lord kasi talaga dinudulog ko sa Kanya, ano man yung kailangan namin. Bigyan niya ng kapayapaan yung isip namin na kahit marami kaming pangangailangan, maraming gastusin, makatulog pa rin kami ng payapa. At salamat dahil pinagkakaloob na po yun sa amin hanggang sa oras na po. Kaya thank you Lord talaga dahil alam ko, hindi ko siya nagpapabaya sa talagang tumatawag ko sa Kanya. Kahit na nakakagawa tayo ng hindi nakalulugod sa Kanya, pag lumapit talaga tayo sa Kanya at dinulog natin yung kalagayan natin, hindi po mananahimik si Lord. Talagang pakikinggan po niya tayo. Kaya, yun lang po, pilitin natin na makasunod pa rin sa Kanya dahil hindi po natin kung tutusin deserve yung mga bagay na binibigay po niya sa atin. Pero, para sa Kanya po, alam niya na deserve natin din yung mga pagpapala. Kaya, hindi po siya nagpapabala. Kaya maraming salamat po sa Lord. At salamat din po sa lahat po ng SCM member, family na nag-alay po ng panalangin dahil lang po the best po talaga ang prayer sa lahat ng oras. Maraming salamat. Ayan na, sabi mo yan siya. Mga member ni Ate RC. Pag talaga pong mararanasan mo yung pagkilos ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka maiiyak. Pero ako, meron pa gustong itaas ang pangalan ng ating Diyos, ipagmalaki po. Ano po yung ginawa ng Panginoon? Meron pa? Wala na. O, sige, bababa ko na po itong isang mikropono. Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Amen po sa lahat ang ginawa ng Diyos at patuloy na ginagawa at gagawin po ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Sige po, tayo po ay manalangin na. Lord, maraming salamat. Talagang mabait ka. Talagang mabuti kang Diyos. Talagang kahanga-hanga ka, Panginoon. At ikaw ang Diyos na tumutugon sa lahat ng aming mga dinudulog sa iyo. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, walang makahihigit sa iyo. Kaya sa oras na to, ang dalangin namin, Panginoon, patuloy ka namin mabigyan ng parangal, mabigyan ka namin ng kaluguran, at banal na Espiritu, bigyan mo kami ng kaunawaan, ng kapahayagan, pagtanggap, higit sa lahat, pagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Dahil totoo po yun, we do not deserve you. We do not even deserve the salvation that you gave unto us. We do not deserve, Panginoon, anything from you. Pero minahal at inibig mo po kami. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Patuloy ka namin niluluwalhati at pinupuri sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lahat po kami magsasabi na Amen! Amen! Hallelujah! Amen! At naniniwala po ako, tayo po ay handa na. Ipagpapatuloy po natin ang ating pong pinag-aaralan noong nakaraan.
5 solas, pang-apat na po ito. Nasa sola fide na po tayo, which is faith alone. Sa recap po, sa pinag-aralan natin nung nakaraang linggo, pinagdiinan po natin yung justification, yung mga salita na ito, propitiation, imputation. Again, justification is the gracious act of God by which He declares the sinner righteous solely through faith in Jesus Christ. We are justified, naging matuwid po tayo sa harapan ng ating Diyos, hindi dahil sa pamamagitan ng ating mga gawa, o dahil mabuti kang tao, hindi po, kung hindi dahil ito ay Jesus Christ. Kaya ang tingin sa atin ng Diyos ngayon ay matuwid na. Ang tingin sa atin ng Diyos ngayon ay malinis na. Amen po. Yun po yung ibig sabihin ng justification. Kaya lang, meron pong problema. At ito po yung pagpapatuloy ng ating pag-aaral. May mababasa tayo sa Bible na faith plus works. Nabasa niyo na po ito sa James? Amen? Memorize po natin ito, di ba? Patay ang pananampalataya walang gawa. Ngayon, tignan po natin ano po ang ibig sabihin nito. Buksan po natin sa James 2 verse 24, pero hindi po ito yung ating main verse. Basahin lang po muna natin ito. Bilang pagpapakita nitong faith plus works. Nasa Bible po yan. Yung faith plus works. Santiago 2:24 po. James chapter 2 verse 24. Sabi po dito, diyan ninyo makikita na ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Naku, ano yun? Sabi natin sa sola fide, faith alone. Sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Amen? So ito po ay galing sa sulat ni Pablo, maliwanag, na sinabi ni Pablo doon po sa ating mga inaral, we are justified. Tinuturing na po tayong matuwid sa paningin ng Diyos by faith alone, apart from works. Di ba? Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Kaya nga sabi doon, kaya hindi makapagmamalaki ang sino man. Tama po ba? Binabalik ko lang po yung pinag-aaralan natin. And again, I say, wala po tayong ambag sa ating pong kaligtasan. Wala tayong contribution sa salvation na meron tayo ngayon, sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos, ng Panginoong Yesus sa bawat isa po sa atin. Kaya nga sabi, faith is equals to justification. Amen. No? Not by faith alone, sabi ni James, no po sa ating pinasa, by faith and not by works, sabi naman ni Paul. Sino kaya ang tama? Ano po ito? Nagkokontrahan po sila? Nag-aanuhan ba sila? Nagkaroon ba sila po ng debate? Sino sa kanila ang tama? Sino po sa kanila ang mali? Nakikita niyo po yung gusto kong sabihin? Kasi sabi ni James, not by faith alone. Sabi ni Paul, by faith alone. Pero pinag-aaralan natin, the scripture is united. Magkakaugnay po ang salita ng Diyos. Hindi po sila nagkakakontrahan. Ito po yung maliwanag na gusto po nating sabihin sa isa't isa. The Word of God, the Scripture, complement each other. Now, kung sino yung tama, pareho po silang tama. Kaya aalamin natin paano sila parehong naging tama. Dahil hindi po sila nagkokontrahan. Ang mga salita na ginagamit po sa Bible ay palagi po yung nakadepende. Paano siya simulat? Ano ang gustong pangahulugan ng sumulat? Amen po? No? Ganun po palagi sa Bible. Bakit siya ginamit yung salita na yon? Bakit siya simulat? Remember, yung pinag-aaralan po natin sa ating training. Amen po. So, hindi ko na po yung babalikan. Sa case po ni Pablo, sinabi niya, by faith alone.
Yun ay sulat niya sa mga taga-Galacia. Ano ang concern niya po doon? Ang concern ni Pablo doon, ituwid yung mga maling katuruan na maliban sa pananampalataya kay Kristo, wala na ibang katuruan sa ikaliligtas ng tao. Bakit? Kasi merong mga pumapasok na mga maling katuruan during that time sa kanila. Kaya sinabi ni Pablo, walang ibang kailangan kung hindi sa pananampalataya lamang kay Kristo. Amen po. Kasi maling mga katuruan, even in Roman Catholic, ito po talaga yung formula po nila for salvation. You have your faith plus works. Yung mga mabubuti mong gawa. Kaya pansinin ninyo, may mga mayayamang tao, hindi sila nagsisimba, pero they keep on donating. May alam kayo ganyan, di po ba? Donate sila ng donate ng mga malalaking halaga because they do believe with the good works and they will be saved. Amen. Kaya may mga pilantropo na gumagawa nito na patuloy silang nagdo-donate ng malalaking halaga sa mga simbahan kasi ito yung kanilang formula for salvation. Maliwanag po. So, ang concern ni Pablo ay yung mga maling katuruan na pumapasok sa panahon nila noon. Sa panahon po natin ngayon, marami pa rin ang mga maling katuruan. So, Paul was fighting legalism. Ano yung legalism? Faith plus works is equals to justification. Para ma-justify ng isang tao, kailangan meron siyang pananampalataya na dadagdagan pa ng mga mabubuting gawa for us to be justified. Amen. So, yung po yung concern ni Pablo. Ngayon, anong concern ni James? Bakit niya sinabi itong ganito? Ang concern naman ni James ay itama ang pagkakaintindi nating mga tao sa nature and character of true saving faith. Again, ano yung concern ni James? Itama niya ang pagkakaintindi ng lahat ng tao sa nature and character of true saving faith. Again, I say, true saving faith. Meron kasi mga tao na nagtuturo o nag-aakala na ang faith ay merely dito lang. Marami po yan. Sapat na sa kanila na sa alam nila, sa kanilang sarili, sa kanilang kaisipan, ay mayroon silang pananampalataya. Paano itong mga tao na to? Sila'y naniniwala sa Diyos, sila'y naniniwala kay Kristo. So, sinasabi nila, meron po silang mga pananampalataya. They do have knowledge in Jesus Christ. More here. Yes. Just more in the mind. Yung pananampalataya sa isip at puro salita lamang. Yun po yung sinasabi, gustong maging klaro ni James or ni Santiago dito po sa binasa natin. Kaya, yung mga ganito may pananampalataya, sinasabi nila, kilala naman nila si Kristo at meron silang mga pananampalataya, okay lang sa kanila kahit walang mabago sa buhay po nila. Okay lang sa kanila kahit walang pagsunod sa Diyos. Okay lang kahit hindi ka gumawa ng mabuti. Kahit hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, okay lang yon. Why? You are already saved. Why? They do believe that they have this faith. So, ang nilalabanan ni James ay yung tinatawag po natin antinomianism or anti-law. Ito naman yung faith is equals to justification minus works. Yun po yung pinagdidiinan ni Santiago. So, maliwanag po, hindi mo magkakontra si Pablo at saka si James sa kanilang mga sinasabi. Punta po tayo sa ating main verse in Santiago or James chapter 2, verses 14 to 26. Ito po yung ating main verse sa oras na to. James chapter 2, verses 14 to 26 po.
Amen. Kita na po natin. Babasahin po natin. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niya siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Verse 18, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, sabi ito ni Santiago, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipapakita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Amen. No, sabi ni Santiago, sumasampalataya ka sa iisang Diyos, hindi ba? Mabuti iyan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Kita mo to? Kalaban natin tayong mga tao lang ang nagsasabing nananampalataya sa Diyos. Even the devils, even the evil spirits, they can say that they have faith to Jesus Christ. At sila nga nangangatal pa. Unlike us. Tama po ba? No? Tuloy po natin. Verse 20. Ibig ko pa bang patunayan ko sa iyo, angal, na walang kabuluhan, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Si Abraham ay tinulogdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac, hindi ba? Tigil po muna tayo kay Abraham. Si Abraham, kung natatandaan po ninyo, hindi po siya mananampalataya noong una. Amen? Sa training, natakil po natin yan. Si Abraham mayaman. Si Abraham maganda ang buhay. Tinawag siya, maganda yung buhay niya sa Ur. Pero pinalipat siya ng Diyos. Diba? Sabi ng Diyos, umalis siya doon sa kanyang bayan. Gano'ng kahirap yung ginawa ni Abraham na yon. Na itong Diyos na to, wala siyang encounter sa kay Yahweh. Kaya nga siya tinawag na Father of Faith. Bakit? Hindi naman talaga po siya born again. Tama po ba? Doon sa mga nagte-training, hindi ko na ito masyadong i-reiterate sa inyo kasi alam ko ito ay naipaliwanag na natin mabuti paano nagsimula si Abraham. Kaya ang ginawa halimbawa rito at talagang tinalugdan siya ng Diyos dahil si Abraham, ano sabihin ni Yahweh, sunod siya ng sunod pero hindi niya pa alam sino ba si Yahweh. Dahil hindi nga po siya born again during that time. Amen. Pero kinalugdan siya ng Diyos dahil kahit sabihin nung sinabi sa kanya, ialay mo yung anak mo, walang question, walang pagrereklamo. Sumunod po si Abraham. Amen. Verse 22. Diyan makikita mo magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay ibinilang na matuwid. Ang tawag sa kanya ng Diyos ay ang kaibigan ko, si Abraham. Diyan ninyo makikita na ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Verse 25. Gayon din si Rahab. Si Rahab, alam mo, kilala natin si Rahab. Isa po siyang prostitute, pero tinulungan niya yung mga spy. Tinago niya yung mga tiktik. Tama po ba? Ang babaeng may maruming pamumuhay, malugod niyang pinatuloy ang mga tiktik ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa ng iyon, siya'y ibinilang na matuwid. Si Rahab po, hindi rin siya born again. Pero napapalitaan niya na yung mga ginagawa ni Yahweh sa mga Israelita during that time, kaya wala po siya pag-aalinlangan na tinulungan yung dalawang tiktik. Kasi alam niya kung gaano makapangyarihan ang Diyos ng mga Israelita. Ganun lang siya yung naririnig
niya lang, naririnig niya lang. Balita ko, yung Diyos ng mga Israel, ganito. Meron siyang knowledge, pero ganun lang. Pero hindi siya born again. Pero binilang siyang matuwid katulad ni Abraham dahil sa kanyang ginawa. Yung pananampalataya niya may kasamang gawa. Verse 26, patay ang katawang hiwalay sa Espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Salamat po, Panginoon, dito po sa mga salita mo na ito. Bigyan mo po ng kaunawaan ang bawat isa. Buksan mo ang kaisipan at puso ng pagtanggap ng iyong salita. In Jesus' name, Amen. So nakita po natin dito kung ano yung pinopoint po or gustong puntuhin ni Santiago or ni James. Ipinapakita niya po, makinig tayo mabuti ha, ipinapakita niya po kung anong klaseng pananampalataya ang nakapagliligtas. So anong ibig sabihin? Merong pananampalataya na hindi nakapagliligtas. Kaya sinasabi ng mga tao na meron silang mga pananampalataya, maging tayo, dapat iyakin natin na yung pananampalataya na meron tayo ay pananampalataya katulad ng sinasabi ni Santiago, pananampalatayang makapagliligtas sa'yo at sa akin. Hindi po basta-basta yung sinasabi mo meron kang pananampalataya. Iyakin mo, kaya nga sabi kanina, yung gustong klaruhin ni Santiago, yung nature and character of a true saving faith. Nakapagliligtas ba ang iyong pananampalataya? Yung pananampalataya na meron ka ngayon. Sa tingin mo ba, nakapagliligtas yung pananampalataya na meron ka ngayon? Amen. Hindi po ito yung pananampalataya na naniniwala ka nga sa Diyos. Si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus yung napako sa krus. Pero walang transformation, walang transformed life, walang nababago sa buhay. Marami pong ganyan, kahit mananampalataya na. Most of the Christians says they have this kind of faith. Pero tignan mo yung uri ng pamumuhay nila. Wala. So anong tawag natin doon? Intellectual belief. Naniniwala lang sila sa kanilang kaisipan na meron silang pananampalataya. Pero yung pananampalataya nila ngayon, walang pagsunod sa Diyos, walang nababago sa buhay nila, ay hindi po makapagliligtas. Kaya meron tayong dalawang klase ng pananampalataya. Pananampalatayang makapagliligtas at pananampalatayang hindi makapagliligtas. Amen po ba? Kung gano'n, tingnan po natin yung sinabi pa ni Santiago, chapter 1. Lipat nyo lang yung Bible nyo. Verse 22 to 25. Ito po, nililiwanag po natin yung sinasabing faith plus works ni Santiago. James 1, 22 to 25. Mabuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Amen. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, ano daw ginagawa natin? Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang tao humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili. Agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong iyan ang magpapalain ng Diyos sa lahat niya gawain. Amen. So sinasabi rito, hindi lang tayo basta nakikinig ng salita ng Diyos, kaya nga sabi, do not be hearer, but doer of the word. Hindi ka lang basta lamang nakikinig. Dapat sinasagawa mo, ano yung napakinggan mong salita na Diyos. Yung po yung pananampalataya, may kalakip na gawa. No? So ito po yung sinasabi rito ni Santiago na nililiwanag niya itong faith plus works. Makikita na meron na pong tamang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng banal na pamumuhay ang mga taong nananampalataya at nagsasagawa ng kautusan
kautusan ng Diyos. Maliwanag mga kapatid, ang taong meron ng tama at tunay na relasyon sa Diyos ay sila yung mga taong meron na ng makikita transformation and fruit. Nagkakaroon na po ng bunga. Tuloy po natin, James 1:26-27. Kung inaakala niyo man na siya'y talagang relihiyoso, ngunit hindi naman marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili, at walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. O ito yung mga relihiyoso, malapit sa Diyos, malaki ang pananampalataya sa Diyos, pero magpigil pa lang ng dila ay hindi niya na magawa. Ano sabi ng Biblia? Dinadaya lamang niya ang kanyang sarili at walang kabuluhan. Ano bang pananampalataya meron siya ayon sa kanyang sarili? Verse 27. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at ang mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ng sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Kaya nga may panawagan, be holy for I am holy. Nakita po natin ang pagkakaugnay-ugnay at pagiging isa ng scripture o ng salita po ng ating Diyos. Amen. No? Mga kapatid, sabi po sa James 2:14, di tayo lalayo. Ito lamang po yung ating mga titignan. Santiago 2:14, may tanong dito. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Ayan. Ano po kaya sa tingin niyo ang sagot dito sa tanong ni Santiago na to? Ano mapapala ng isang tao kung sabihin niyang siya may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganong uri ng kanyang pananampalataya? Obvious ang sagot, base sa ating pinag-aaralan. Ano pong sagot? Hindi. Kaya hindi lahat ng sinasabing sila'y may pananampalataya ay sila po ay ligtas na. Kasi pinuputol na nila doon sa Ephesians chapter 2, verse 8-10. Kaya nga yung iba, okay na sa kanila, basta sinabing nanampalataya sila, kahit anong gawin nila, okay na. Bakit? Sa kanilang paniniwala, meron silang pananampalataya at yun ay sapat na, yun ay ligtas na sila. Pero ngayong araw na to, i-expose ko sa atin ng salita ng Diyos ang dalawang uri ng pananampalataya sa mundo na to. Isa yung pananampalatayang makapagliligtas at yung pananampalatayang hindi makapagliligtas. Amen. So doon sa sagot, sa tanong ni Santiago na to, anong mapapala ng tao kung sabihin niya siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Hindi po. Hindi ako yung sumagot, kung hindi ang Biblia, ang salita po ng Diyos. Amen po? No? So, pagka wala naman pong bunga na mabuting gawa ang ating mga pananampalataya, basta ka lang pananampalataya. Sabi sa Lapide, faith alone. Kaya nga po natin ito inaaral. Amen. Kaya po natin ito inaaral. Dahil itong ganitong pananampalataya ay hindi po makapagliligtas sa ating mga tao. Para malaman ng isang tao, para malaman ng kapatid, ako at ikaw, kung meron kang saving faith, yan, saving faith, kung maliligtas ka ng pananampalataya mo na yan, we look for fruit or evidence. Tinitingnan po natin yung bunga o ebidensya ng kanilang pananampalatayang nakapagliligtas. Hindi po ibig sabihin nito na dinadagdag natin yung works sa faith. Amen? No? Hindi po. Pero, again, book 1, sa ating pong training, kaya napakaganda, nagtitraining tayo
Amen ba? Natatandaan ninyo sa training itong mga ganito? Ano ang sinasabi doon sa book 1? Doon sa topic na regeneration or pagiging born again? There is an evidence of salvation. Ito yung sinasabi ni Santiago. Merong bunga, may ebidensya na ang isang tao ay meron siyang pananampalataya na kapag liligtas. Meron siyang pananampalataya na siya po ay maliligtas. Bakit? May ebidensya. Isa sa ebidensya na makikita natin sa isang tao may pananampalataya na kapag liligtas, kapag meron po siyang bunga ng banal na Espiritu. Again, mga kapatid, hindi man lahat yon, pero meron ka nang makikita doon sa mga bunga na yon. Kasi baka sabihin nyo lahat yun eh. Maaaring hindi pa lahat, pero meron na. Kung meron ka na lahat, praise God. Purihin ng Diyos. Pero meron na. Naiintindihan po natin? No? Basahin po natin ang Matthew 7, 16 to 20. Mateo 7. Matthew chapter 7, verses 16 to 20. Ito po ay inaaral natin para kahit kayo, kaya nyo nang ipaliwanag itong faith plus works na tinatawag po natin. Matthew 7, verse 16 to 20. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. By the way, we are stand corrected with this. Bakit? Ito po ay ginagamit sa pagitan ng magulang at ng anak. Natatandaan niyo, ginagamit natin ito sa magulang at anak. Sabi, di ba, kung ano ang puno, siya yung bunga. Ang anak ay mabuti, pero yung magulang ay mabuti, pero yung anak ay masama. Bakit ganon? Kasi hindi nga yun ito. Huwag natin ipipit yung hindi naman yun yung sinasabi ng Biblia. This is not about the father and son relationship or father and children relationship. This is all about what James is saying. Amen, mga kapatid. Ito yung pananampalatayang nakapagliligtas at pananampalatayang hindi nakapagliligtas. So we never use this kind of example para sa relasyon ng mga magulang at anak. Kasi dati ginagamit natin ito sa So ang mangyayari, parang hindi pala totoo yung sinasabi ng Biblia kapag ginamit po natin ang verse na to sa turo ng magulang at ng anak. Amen? Kasi yung bulaan, ikaw na nagbibigay ng halimbawa o yung salita ng Diyos. Yan. So that's why I'm saying right now, we stand corrected with this verse. Hindi natin ito gagamitin sa relasyon ng magulang at ng anak. Maliwanag na ito pong sinasabi na to, ano yung pananampalatayang makapagliligtas at pananampalatayang hindi makapagliligtas. Amen po? Tuloy po natin. Verse 19, ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at anong ginagawa? Itinatapon sa apoy. Kung ikaw na isang mananampalataya, wala makita sa iyong bunga, ang gagawin sa iyo, puputulin ka at itatapon ka sa apoy. Verse 20, kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Bakit sinabi nila mga bulaang propeta? Ang mga bulaang propeta sinasabi nila ganito, pero hindi nangyayari. Hindi bulaan. Madali lang naman masabi kung ang isang propeta, ang isang nagtuturo ay bulaan. Pag may sinabi siyang ganito at hindi nangyari, sila po ay bulaan. Again, hindi po galing sa akin ang mensahe o ang salita ngayon, kundi po dito sa ating pinag-aaralan. Ang tunay, totoo, at nakapagliligtas na pananampalataya ay, in short,
Ano ang ibig natin sabihin dito? Namumunga. Ulitin ko, ang tunay, totoo, at nakapagliligtas na pananampalataya ay namumunga. Ibig sabihin, kapag walang bunga, malinaw na wala rin pananampalataya ang tao na yon. Akala lang niya, meron, pero wala. Maliwanag po. Amen? Sabi po ng isang sikat na theologian na si David Black, babasahin ko sa inyo, fruit in our lives is evidence of faith in our hearts. And if there is no fruit, there is no faith. It's that simple. Ganun lang kasimple, sabi niya. Kung merong bunga, yung pananampalataya mo, so, nagbubunga sa puso mo, yun yung pananampalataya na nakapagliligtas. At meron ka talagang tunay na pananampalataya. Kung hindi nagbubunga yung pananampalataya mo, wala ka namang pala talagang pananampalataya. Amen po. Ganon din yung sinasabi ni Pablo sa Ephesians chapter 2, verse 10. Balikan na po natin, Efeso 2:10. Ephesians chapter 2, verse 10. Sabi po dito, Efeso 2:10. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay saan? Sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Kaya expected po ang mga mabubuting gawa sa isang tunay. Kaya nilalagyan ng tunay sa isang tunay na pananampalataya. Amen. Dahil yun po, ano po ang, kaya tayo nilikha, kaya tayo nilalang ng Diyos. For this. Maliwanag po na mababasa po natin o nasasabi natin. Kaya halimbawa nga dyan na nabasa natin kanina sa main verse po natin. Halimbawa may kapatid na lumapit sa iyo, wala siyang masuot, wala siyang makain. Tapos sasabihin mo lang sa kanya, sige, umayo ka, patnubayan ka ng Diyos, magpakabusog ka. Paano nga mangyayari yun? Wala nga siya. Tapos wala ka rin namang ginawa, wala ka rin namang binigay, wala ka rin namang itinulong. Basta sinabi mo, sige, umayo ka. Patnubayan ka nawa ng Diyos. Ang ganda ba ng sinabi, di ba? Nabasa po natin yung kanina sa ating halimbawa, sa verse natin. Amen? Ngunit hindi naman niyo binigyan ng kanyang kailangan. Ang sabi ni Santiago, may mabuti bang naidudulot sa kanya yon? Bawal lumapit ako, Joy, nagugutom ako Wala talaga akong pambili. Sabi ni Joy, sige Pastora, pag-pray kita, uwi ka na po. May buti bang madudulot sa akin yon? Wala, uuwi pa rin ako. Gutom. Amen. Yung makikita natin dito, maliwanag yung sinasabi, ano yung gustong iparating ni Santiago sa bawat isa. Lalo na sa katulad po natin na sinasabi natin, nananampalataya na tayo, meron tayong pananampalataya sa ating po Diyos. Amen. Kung sinasabi mong believer ka at ligtas ka na dahil nagpabaptize ka na, you're very proud of your faith, you profess your faith in Christ, pero wala ka naman pakialam sa kautusan ng Diyos, wala ka namang pakialam sa kapwa mo, di wala kang katakot-takot sa Diyos, wala pong saysay ang sinasabi, ikaw ay isang believer dahil wala kang kahit ano na kabutihan, wala kang kahit anong transformation na makikita dapat na nababago sa atin ng Diyos. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay mabisa, magkabilay taba, magkabilay talim. Amen? Humihiwa sa kaluluwa, sa kasukasuan, sa buto. Napakahirap nga nung
definition na yun ng salita ng Diyos kung anong gusto sabihin ng Hebreo. Ganoon kamakapangyarihan ang salita ng Diyos sa mga sumusunod at nagsasagawa ng kanyang salita. Pero kung hindi mo yan sinasagawa, wala ka talagang makikitang transformation sa buhay ng isang tao kahit pa sabihin niya, siya po ay believer na. So, ano maiisip natin? Not all believers are already saved. Kaya kakaingat po tayo. Amen. Mag-iingat po tayo. Huwag mo sabihin, tinanggap mo ang Panginoong Jesus. Umaaten naman ako. Pero kung walang napabago po sa atin, katulad itong pinag-aaralan po natin, ito po ay pananampalatayang hindi nakapagliligtas. Kahit kiniklaim mo yung Ephesians chapter 2 verse 8, alam mo yung sola fide, ang ibig sabihin, alam mo lang lahat dito, alam lang lahat ng tao dito, pero walang pagsasagawa. Katulad ng sinabi ni Santiago, sa Santiago 1:22-25, kung nakikinig ka lang, hindi mo sinasagawa ang salita ng Diyos, anong ginagawa mo sa sarili mo? Dinadaya mo lang ang iyong sarili. So yung pagpoprofess mo ng faith mo, no, pagsasabi mo na ikaw ay believer, ikaw ay born again, that is empty. Walang saysay, walang laman, walang kabuluhan, even in the sight of our Lord Jesus Christ. Amen. At ito pang malungkot na katotohanan doon. Kapag gano'n yung pananampalataya ng isang tao, that person is not saved. Kaya hindi sapat yung nanalangin ng Panginoon, tinatanggap kita bilang Hari, Diyos, tagapagligtas ng buhay ko. Kung hanggang doon lang yung ginawa mo sa pagsunod sa panalangin, and after that, wala naman. Hindi ka natatakot na hindi ka sumusunod sa Diyos. Wala kang awareness, wala kang concern and compassion to others. Sorry to say, sabi ng pinag-aaralan po natin, hindi ka ligtas. Amen. Hindi tayo ligtas kung ganun pong uri ng pananampalataya ang meron po tayo. Wala tayo, isa pang malungkot na balita nun, yung mga ganung uri ng pananampalataya ay wala naman talagang tunay na relasyon sa Diyos. Kasi lalabas po talaga ito eh. Ito yung sinasabi natin. Kapag ikaw ay born again na, minsan kahit hindi ka magsalita, lalabas po sa ating pong pamumuhay kung anong klaseng born again po tayo. Kaya mayroong kantang lumabas, binabago niya tayo araw-araw. Kaya naman tayo, magpabago tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Amen. Hindi naman tayo hinahanapan ng asin talagang lahat sa'yo, bago na, perfecto ka na. Wala nga pang ganun eh. Pero anong gusto mong sabihin sa atin? Merong transformation na nagaganap dapat sa ating pong mga buhay. Amen po ba mga kapatid? No? Kaya tayo, bawat isa sa atin, we can assess ourselves. Ma-assess na natin yung mga sarili natin. Ma-assess natin yung pananampalataya na meron po tayo. Kung anong klaseng pananampalataya, saan pananampalataya po nabibilang yung pananampalataya natin na sinasabi natin na meron po tayo. Now we can see and we can say, this kind of faith that I have or this kind of faith that I have. Amen. No? Masasabi po natin yung mga ganong bagay. Kasi, natutunan po natin ngayon yung pananampalatayang nakapagliligtas at yung pananampalatayang hindi nakapagliligtas. Amen. No po. Tandaan po natin ang mga bagay na to. Ngayon, tingnan po natin ito. Kate, pwedeng patulong. Iisa-isahin po natin
Kung alin po yung tama dito. Kita niyo pong lahat? Wala po. Enter na po gamit ko dito. Lapit na lang po kayo. Total, wala naman tao. Lapit na lang yung hindi nakakakita. Yan. Alin po ang tama dito? Kasi mahalaga po ito. Again, what we are teaching here is a doctrine of salvation. Now, pag hindi natin ito mapapaliwanag sa tao, hindi natin naiintindihan anong klaseng salvation ang meron tayo. What kind of doctrine that we have. Kaya nga, hinihimay-himay po natin itong faithless works na sinasabi po natin at kanina naunawaan na natin ano yung ibig sabihin ni Pablo, ano yung ibig sabihin ni Santiago, hindi po sila magka-kontra. The scripture is united, hindi po yon magkaaway na salita ng Diyos. Ano po ang tama? Works is equals to justification. Napag-aralan na po natin what is the meaning of justification. Amen po? Ito ba ang tama? Meron kang gawa, yung gawa mo, katumpas na siya ng justification. Tama, mali? Mali po. Kasi gawa mo po eh. Sa gawa ba natin, doon tayo na justified? Sagot po kayo kasi para alam ko kung naiintindihan. Ito po ay nung last Sunday pa, dinudugtong na lang natin, no? So, hindi po ito tama. Kasi equal siya, sabi equal eh. They are not equal. Hindi po tayo ma-justify sa pamamagitan ng ating gawa. Only through Jesus Christ, that's why we are justified. Remember the meaning of justification by faith alone? Amen? Next. Faith plus works is equals to justification. Tama, mali? Sige, tingnan natin. Yung iba kasi playing safe kayo, ha? Yung iba wag po kayo. Tingnan, para maano natin yung sarili natin, no? Sige, taas ang kamay na nagsasabing tama to. Taas kamay. Tama, yan si Nanay Saling. Si Nanay Saling lang malakas ang loob. Sino nagsasabing mali ito? Aba, wala nagtataas ng kamay, ha? Faith plus works is equals to justification. Ito po ba ay tama o mali? Mali. Kasi faith plus works equals justification. Ang justification, again, is a gracious act of God. Eh, meron siyang works eh. Amen? Naiintindihan? Opo. Okay. Next. Faith is equal to justification minus works. Tama, mali? O, balik-balik naman talaga to. Hindi na natin liliwanakin kung bakit ito mali. Amen po? Mali-mali. Siyempre, alin ang tama? Yung huli. Faith is equal to justification plus works. Amen. Maliwanag po, naiintindihan na po natin. No? Ito po yung tinatawag nating doctrinal summary of sola fide. Kaya kung meron pong magtatanong sa inyo, you can explain and you can share clearly to them. Alin dito ang tama? Kaya pinag-aaralan po natin mabuti at hinihimay po natin mabuti ngayon. Ito pong faith plus works na sinasabi sa Santiago. Amen. Punta na po tayo sa practical implication po itong ating pinag-aaralan. Ngayon, itong pinag-aralan natin na to, this is not just a matter of words. Again, anong sabi ni Santiago? Huwag lang tayong tagapakinig. Anong gusto niya? Tayo po ay maging tagagawa
tagasunod ng salita ng Diyos. So, meron po talagang big effect sa bawat tunay na mananampalataya kung tayo po ay tunay na sumusunod kay Kristo. Ngayon, we can identify who are the true disciples of Jesus Christ and who are not the true disciples of Jesus Christ. So, paano po natin ito ma-apply sa ating pong buhay? So, meron po tayong tatlo. Ang bilis naman ang oras. Meron tayong motivation, invitation, and examination. Isa-isahin po natin ito na pagkakasyahin natin hanggang alas 11. Motivation. Ayan. Motivasyon. Ito po ay nagpapaalala sa atin. Itong pinag-aaralan natin na to, na-motivate po ba tayo? No, nagpapaalala sa atin ng importansya o kahalagahan ng alin? Gospel. Amen? Kung wala po tayong alam sa gospel, hindi natin ma-identify alin saan tayo dito. Tama? Pwede po talaga tayo maligaw. Amen. So, tayo po ay namomotivate at nalalaman natin yung importansya ng gospel at yun po ay may malaking epekto sa ating pong pamumuhay Kristiyano. Ano yun? Dahil namomotivate tayo sa Word of God, sumusunod tayo sa Diyos. Gumagawa tayo ng mabuti, amen, sa kapwa natin, hindi para tayo maligtas. Again, yung paggawa natin ng mabuti ay hindi para tayo ay maligtas. Kung hindi, automatic lang yung nabunga ng ating pananampalataya sa Diyos. Kung ganito, dahil ikaw ay tunay na Kristiyano, may nakita kang nahirapan, may nakita kang nagugutom, parang hindi mo na iisipin na, para maligtas ako, pakakainin ko siya. Hindi na. Instantly, bibigyan mo siya ng kanyang kailangan. Nagbunga na kasi yung pananampalataya mo eh. Naintindihan natin yung bunga, tsaka iba kasi yung intentional na gumagawa ka ng mabuti para lang maligtas, tsaka yung at-least mo yung mga tao sa paligid mo, masabi na, ang bait-bait naman ni Pastora, tingnan mo, tulong siya ng tulong. Pero iba naman pala yung nasa puso niya. Pakitang tao, yes. Magkaiba po kasi yun eh. Pag sinabi natin intentional, alam mo, sinasadya mo yung ginagawa mo. Pero yung tunay na binabago ng salita ng Diyos, automatic yun lumalabas sa ating pong mga buhay. Araw-araw po yan. Kaya nga, isa rin halimbawa kanina, sinasabi niya na yung ligtas siya, pero yung dila niya, hindi niya masuweto. Yung dila niya, hindi niya makontrol. Bakit? Kung ano-anong sinasabi ng ating dila, kung ano-anong mga salita ang lumalabas sa ating mga dila. Pero once we have this kind of saving faith, naiiwasan po natin ang mga magsalita ng mga o maglabas ng mga salita sa bibig natin na hindi naman makakatulong sa ating pong kapwa. Amen po. So, namomotivate po tayo. Nagbabago yung Christian life po natin because of the gospel that we have. No? Ang gawang kinalulugdan ng Diyos ay ang gawang, tingnan nyo to ha, ang gawang kinalulugdan ng Diyos ay gawang bulot o bunga ng pagtitiwala sa pagliligtas at mga pangako ng Diyos. Bunga na lang. Kung ano man yung ginagawa nating mabuti, yun nga po yung fruit, yun yung bunga, yun yung ebidensya. Naiintindihan na po natin? Ngayon, naiintindihan natin, ba't ka ba umaattend sa church? Ba't kayo nandito linggo-linggo? Bakit kayo nagbibigay? Bakit kayo nagbabasa ng Bible? Bakit mahal niyo yung pamilya niyo? Bakit tumutulong kayo sa iba? Bakit tayo nagtatrabaho ng lubos-lubos? Nagbiministeryo ng mahabang oras? Nagbibigay ng mahabang oras sa gawain ng Diyos? Ngayon, naiintindihan na natin. Ang lahat, masasagot na natin
ang mga tanong na ito, bakit natin ito ginagawa? Dahil bunga ito ng ating pananampalataya na kapagliligtas na bigay ng Diyos. Walang nagutos sa'yo, walang pumilit sa'yo, pero ginagawa mo. Naiintindihan niyo po? Yun nga po yung bunga. Amen. Yan. So much with examples para po talaga maunawaan po natin. Huwag tayong maligaw doon sa faith plus works. Amen? Again, dapat kaya po nating ipaliwanag itong bagay na to. Kung dumating yung panahon, may magtanong sa atin patungkol sa usapin po na ito. So, namomotivate po tayo dahil sa salita ng Diyos. Kaya nagkakaroon ng bunga, no? Yung pananampalataya natin sa Diyos, nagkakaroon po ng bunga. Our good works must be driven by the gospel. Amen? Again, our good works must be driven by the gospel. Gumagawa ka ng mabuti dahil sa salita ng Diyos. Dahil yun yung bunga ng pakikinig natin ng salita ng Diyos. Pangalawa, invitation. So una po yun, no? Namomotivate po tayo na talagang, kaya nga, hate na natin ang kasalanan, hate na natin ang kasamaan. Yes, nagkakasala tayo, pero hindi na po natin ginugusto na tayo po ay nagkakasala dahil ang isang niligtas na ng Panginoon ay hindi nananatili sa pagkakasala. Alam na po natin yan. Amen. Invitation. No? Ito pong pinag-aaralan natin na to, no? Doktrina po natin, no? Ay mag-iingat tayo. How do we respond to the calling? Yung pagtawag natin, pag-imbita natin sa mga tao, paano sila magre-respond sa gospel? Paano kayo nag-respond sa gospel? After sharing the gospel, ano ang sinasabi natin dapat na maging response po nila? Sa mga iniimbita po natin, when we share the word of God, paano natin sila gustong mag-response? Amen? Diba tayo, ang gusto natin, syempre, maniwala sila, tanggapin nila, o mag-pray lang nung sinasabi natin, prayer of acceptance, sapat na yun. No? Pero hindi po. Only God can open the mind and the heart of a person. Katulad po ng ginawa niya sa bawat isa sa atin. Huwag po tayo magbibigay. Ito tandaan natin to kapag humahayo tayo Hindi porke tumanggap siya o sumunod siya sa panalangin, huwag tayong magbibigay ng false hope. Tumanggap siya ng panalangin. Yung prayer of acceptance. Ayan, kapatid, ligtas ka na. Never ever say that. Wala ka pa naman nakikitang bunga, sinasabi mo na, ayan, dahil sumunod ka sa panalangin ko, ligtas ka na. Hindi po. Amen? Kaya huwag tayong magbibigay ng false hope na sila po ay talagang ligtas na. Kahit wala pa tayong nakikita na ebidensya sa buhay nila, huwag po natin sasabihin na sila po ay ligtas na. Pagkos, ang sasabihin natin sa kanila, tayo po ay mag-repent at manampalataya sa Diyos, sa salita ng Diyos. Magtiwala sa ating Diyos. Huwag aalisin yun, mag-repent, repent, repent, repent. Dahil yun ang pinagsisigawan ni Juan, yun ang pinagsisigawan ni Yeso Kristo. Amen po? Yun yung sasabihin natin. Huwag natin sasabihin na, ayan, dahil nag-pray ka, ligtas ka na. Congratulations, kapatid. Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa langit. Hindi po. False hope. Baka pagdating ng araw, isumbat pa sa atin yun ang mga hinayuhan natin. Sabi mo, sumunod lang ako sa prayer mo, maliligtas na ako. Yan. So, ingat po tayo when we do invitation. At ano yung response na gusto natin makita sa mga tao. Next, examination.
Yan. Ito pong pinag-aaralan nating doktrina. It calls for self-examination. Again, it calls for self-examination. Hindi mo i-examine yung katabi mo, hindi mo i-examine yung kapatiran mo. Examine yourself. Amen? In the light of the gospel. Kung paano yung sinasabi ng salita ng Diyos, ganun ka mag-uuri ng iyong sarili. Ganun natin susuriin ang ating pong mga buhay ayon sa salita po ng ating Diyos. Tingnan natin mabuti ang ating mga sarili. Ikalawang Korinto 13:5. 2 Corinthians 13 verse 5. Sabi po rito, kaya nga sabi ni Pablo to, tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga itinakwil. Ano sabi ni Pablo? Tiyakin natin mabuti kung tayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya kay Kristo. Pananampalataya na kapagliligtas. Pag pinag-uusapan po natin sa Biblia, yung pananampalataya na kapagliligtas. Do we really have that faith in our Lord Jesus Christ? Talaga bang ligtas ka na? Yan sa pananampalataya sinasabi mong meron ka. Amen. Sa panahon ng tatanungin ka, kailan ka naligtas? Hindi po sagot doon yung kung kailan kayo nagkaroon ng spiritual birthday. Amen. Ang tanong, meron bang nakikitang bunga sa buhay mo? Sa tanong na, talaga bang ligtas ka na? Oo! Tumanggap ako kay Lord noong year 1990. Ganyan. Hindi po yun ang sagot. Kung hindi, ano yung sagot? Meron na bang nakikita sa'yo? Na-transform ka na ba? Naging transformer na ba ang bawat isa po sa atin? Kasi yung pananampalataya na kapagliligtas, nababago ang buhay. Dahil sa salita ng Diyos. Walang pagpipilit pero kusang nababago dahil sa pagsunod sa salita ng Diyos. Naiwasan ang dapat iwasan, hindi na ginagawa yung mga dating ginagawa na hindi tama sa paningin ng Diyos. Nangyari yon dahil sa pagsunod sa salita ng Diyos. Ngayon, kung hanggang ngayon, hindi na iiwasan yung dapat iwasan, kapatid. Kaya nga sinasabi ni Pablo, suriin natin yung ating mga sarili. Tiyakin natin mabuti. Talaga bang namumuhay tayo ayon sa pananampalataya kay Kristo? Kaya nga examination. Isa pa, nag-grow ka ba? Nag-grow, nagmamature ka ba? Spiritually, nagmamature ka ba? Amen? O patuloy pa rin pinapalo pinapaalalahanan. Dito naman po mga ito, naiintindihan natin kung nag-grow o hindi. Tama po ba? Pag sinabi natin kung nag-grow ka spiritually, naiintindihan na po natin. Amen? No, we are not talking about perfect maturity, but we are talking about growth. Hindi ka naman hinahanapan na maging perfect yung pagiging matured mo sa pagiging born again mo. Kung hindi yung paglaki mo, yung growth mo, or fruitfulness, growth or fruitfulness is a sign of new life. Yung po yung mga sinyales na makikita sa isang sinasabing nananampalataya na sa isang believer kung merong growth at merong bunga. Yun na yung nababago yung buhay. Amen. Kung mula nang tinanggap po si Kristo, kapatid, hanggang ngayon, wala pang nababago sa iyo, sa puso mo, at sa klase ng pamumuhay mo. Again,
Masakit man sabihin, you are not saved and your faith is fake. Fake yung pananampalataya. Pero may good news. May pag-asa pa. Repent. Believe in the gospel now. And follow. Follow Jesus Christ. Kada linggo? Hindi. Kada may service? Hindi. Kailan natin dapat sinusunod si Kristo? Araw-araw. Nasa loob, nasa labas ng church, sinusunod si Kristo. May nakakakita sa'yo, walang nakakakita sa'yo, sumusunod kay Kristo. Nabibigyan pansin, hindi nabibigyan ng pansin, sumusunod kay Kristo. Na-acknowledge, hindi na-acknowledge, sumusunod kay Kristo. No matter what, ang mahalaga sa'yo, alam mo, nakikita ka ng Diyos. Gusto mong bigyan ng kaluguran ng Diyos. Gusto mong bigyan ng kasiyahan ng Diyos mo. Ang manlilikha mo, ang tagapagligtas mo. Yun lang dapat ang nasa puso at kaisipan ng isang tunay na mananampalataya na sumusunod kay Kristo at hindi dahil kay pastora, hindi dahil kay leader, at hindi dahil kay kanino man, kundi dahil kay Kristo. Amen. Kaya yung mga merong peking pananampalataya, repent. Hindi kasi pwedeng sabihin na nananampalataya sila, pero walang nababago sa buhay. Hindi naiiwan yung mga dating pamumuhay. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:17, ano sabi doon? Tayo ay mga bago na nilalang. Wala na yung dati, wala na yung luma. Ano yung luma mo? Wala na yun. Amen. Again, ang pagsunod po sa Diyos, hindi kada araw ng service, kada araw ng pag-minister mo, kung hindi araw-araw. At kung meron na po tayo nakikitang transformation sa buhay po natin, huwag naman din natin ipagyabang. O, kita mo, di ba? Ganito na ako ngayon, hindi ko na kailangan sabihin yun. Kasi nakikita yun. Amen. Ayaw po kasi ng Diyos na mayabang. Remember, Lucifer, kaya siya binagsak ng Diyos, 10 ng kanyang mga kasamahan ay dahil sa kanyang kayabangan. Ayaw ng Diyos na mag-pride. Kaya kung merong nababago po sa atin, be humble enough and glory to our God. At yun po yung huling sola na pag-aaralan po natin. Soli Deo Gloria. Glory to God. Amen. So praise God po sa buhay po natin kung meron na pong nababago sa atin. Kahit kaunti. Let us praise God and thank the Lord for His grace, for His mercy, dahil sa kaligtasan na ipinagkaloob niya po sa atin. Biyaya ng Diyos ang bumabago sa buhay po natin araw-araw. Biyaya din po ng Diyos ang magdadala sa atin hanggang sa dulo. Because of God's grace. The gracious act of God, justification. Susustain niya po tayo up to the end of the age. Pangako niya nga yan eh. Doon sa Mateo 28, 19-20. Diyo ba sa huli? Anong pangako niya? Ako'y isa sa inyo hanggang sa dulo na dulo ng ano? Pangako ng Diyos yun eh. Hindi naman po tayo pababayaan ng Diyos eh. Amen po mga kapatid. At turuang sumunod sa lahat ng ipinagutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So matatapos talaga ang sanlibutan pero hindi po tayo iiwan ng Diyos. That is, if we have this true saving
faith. Amen? Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Dalangin ko po, nabusog tayo sa umaga na to. At manalangin po tayo, magpasalamat sa mga kapahayagan po na to na pinagkaloob po sa atin ng ating makapangyarihang Panginoong Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa araw na to. Mapalad kami kasi narinig namin. Mapalad kami kasi binigyan mo kami ng kaunawaan. Mapalad kami kasi iniingatan mo po yung doctrine of salvation namin, Panginoon. Mapalad kami kasi patuloy na hinihimay mo ang mga salita na ito upang lubos namin maunawaan. Mapalad kami kasi gusto mo masuri namin ang aming mga sarili. Kung ang pananampalataya meron kami ay talaga bang makapagliligtas o hindi. Napakapalad po namin, O Diyos, dahil yun sa iyong biyaya. Salamat, God. Salamat, Panginoong Jesus. Talagang ikaw totoo ka sa iyong pangako. Na hanggang sa katapusan ng sanlibutan, hindi mo po kami iiwan, God. Kaya nga, Panginoon, patuloy na kami, Panginoon, ay nagpupugay sa iyo. Dahil ikaw na nagpasimula sa amin ng mga bagay na to. Ikaw rin ang siyang magbibigay ng lakas upang matapos po namin ang mga bagay na to dito sa sanlibutan. Paano mo kami tinawag? Maranasan man namin ang mga hirap at dusa at kasakit. Pero binibigyan mo kami ng lakas para magpatuloy. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa pananampalataya na ikaw din naman ang nagbigay sa amin. Lord, lahat binigay mo sa amin. Wala na nga kaming ginawa eh. Kaya nga totoo, wala kaming contribution. Kahit ano, kahit maliit sa kaligtasan na meron kami ngayon. Ang aming contribution namin ay yung pagiging makasalanan po namin. Pero pati yun, Lord God, binayaran mo. Pati yun, tinubos mo. Pati yun, inialis mo sa amin. Pati yun, ginawa mo kaming matuwid upang ikaw yung maging kasalanan, O Diyos. Nilinis mo kami, Lord. Sobra-sobra ang mga ginawa mo po sa amin. Sana nare-realize namin mabuti kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kadakila, kung gaano ka kabait. Kaya ang puso namin nag-uumapaw sa pasasalamat at pagpupuri po sa iyo. Maluwalhati ka ng aming mga buhay. At patuloy na ang mga salita mo, O Diyos, ay magkaroon kami palagi ng pagnanasa. Ito po'y masunod namin. Hanggang sa mga bunga, O Diyos, na nais mo makita sa mga tunay na mananampalataya, ay makita mo po sa amin, God. At dalangin namin, O God, ang pananampalatayang meron kami ay pananampalatayang makapagliligtas sa amin, O Diyos. At kung hindi naman, Lord, tulungan mo ang bawat isa. Dahil ito yung maganda sa iyo. Lagi kang pagbibigay ng kapag-asahan. Dahil gano'n na kami kamahal. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong katuruan. In Jesus' name. Amen.